Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ngayong gabi, pag-usapan natin yung tuition of transgression. Pag pinag-usapan natin yung pagsuway, hindi mawawala sa isipan mo yung kung paano ang ating kapatid na si Jonas ay hindi sumunod sa ating Panginoon sa unang utos sa kanya. At ang sabi ng Bible, nung siya hindi sumunod sa Panginoon, siya ay naggawa ng paraan para tumalilis. At ang ginawa nga niya ay yung sumakay siya doon sa barko. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, pero napunta siya sa Joppa, sa Tarsis, sa Joppa. Which is, pag tinignan nyo yung Bible Atlas o yung mapa, it's totally the opposite. Kumbaga, sabi ng Panginoon, dito ka sa kanan, what Jonah did, he went to the left. Pumunta sa kaliwa talaga. Talaga, pinakita niya sa Panginoon na ako'y susuway. So, yun ang sinasabi lang natin. Kaya ngayong gabi, ano ba yung tuition ng pagsuway? Ano ba yung kapalit ng ating pagsuway? So, dito, babasahin natin yung nangyari kay Jonah na pwede naman siyang manalangin na hindi pa siya gipit. Kasi nga, itong gabing to ay Wednesday Word, we discuss about prayer. May mga prayer tayo na pwede ka sanang nanalangin nung hindi ka pa nagigipit, pero inantay mo pang magipit ka bago ka nanalangin. May mga problemang dumating sa'yo, kaya ka nanalangin na pwede naman sanang nung hindi pa dumadating mabibigat na problema, ay nanalangin ka na. So if you have your Bibles with you, pupuntahan natin yung panahon na si Jonah ay nasa loob na ng tiyan ng isda. At babasahin natin kung paano siya nanalangin. So bubuksan natin yung Jonas chapter 2. From inside the fish, Jonah prayed. This is Wednesday Word. Nag-uusapan natin dito yung pananalangin. Pero dito yung buhay ni Jonah, nanalangin nga siya. Pero nung nasa loob na siya ng tiyan ng isda. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, in my distress I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. Sabi ng Bible sa verse 4, I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. Verse 5, the engulfing waters threatened me. The deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains I sank down. The earth beneath barred me in forever. But you, Lord my God, brought my life up from the pit. Subalit kayo na aking Diyos ay iniangat ako mula sa kailaliman, mula sa pinakapusod ng kalaliman. Ito verse 7. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say, salvation comes from the Lord. At pagkatapos siyang manalangin ng ganon, verse 10, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Ang ganda, di ba? Pagkatapos siyang manalangin, siya ay inutusan ng Diyos ang isda, ang malaking isda na to, at dinala siya sa dalampasigan at iniluwa itong si Jonas ng dambuhalang isda. So gusto kong isipin nyo ngayong gabi ay paano ba tayo makakawala sa mga mahihirap na sitwasyon na ang buhay natin ay nagkanda-ipit-ipit na hindi mo na alam ang iyong gagawin. Kaya nga ang ating pag-usapan dito, bakit ba siya naipit? Dahil sa siya'y sumuway. Alam naman natin sa chapter 1. Ang sabi ni Lord, punta ka sa Ninive. Ang ginawa niya, pumunta siya sa Tarsis. Ayaw niyang sumunod kay Lord. Kaya ngayon, ang nangyari, pag sumuway ka sa Panginoon, huwag ka nang umasa ng magandang mangyayari sa iyo. Talagang magkakagipit-gipit ka dyan. Iko-corner ka ng mga problema hanggang sa dumating yung point na hindi ka na makahinga sa bigat ng iyong dalahin. At yun ang nangyari sa kanya. So nung siya ay naipit na nga, nanalangin siya. Natuto siyang manalangin kasi nagkanda-ipit-ipit na siya. Umisa na Kristiyano, aantayin pa magkanda-ipit-ipit bago siya manalangin ng totohanan sa Panginoon. Kaya akala natin pag sumuway tayo ay okay lang.
akala natin magsumuhay tayo ay hindi natin ito pagbabayaran sa Diyos. Meron. Ito'y pag-uusapan natin, tuition to transgression or the tuition of transgression. So, ang pinag-uusapan natin dito ay the tuition of transgression. Pag sumuway ka, ano ba kapalit? Akala mo ganun lang yon? Sige. Ayaw mong makinig sa utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak, punta ka kay Nineveh. Lord, no. Sometimes we disagreed with God because we had our own reasoning. Hindi tayo sumasang-ayon sa Diyos dahil may sarili tayong pangangatwiran. At kung minsan, yung utos ng Diyos, pinapalitan mo ng higit ng pagpapahalaga doon sa gusto mong mangyari. Kaya dito, sabi ng Bible, nagkaroon ng bunga yung kanyang pagsuway. Pero isa-isayin natin. Kumusta ka ba? Kumusta ang iyong Christian life? Hindi mo ba dinadanas ang bunga ng iyong mga pagsuway? Hindi mo ba dinadanas sa Panginoon ang mga naging kapalit ng hindi mo pagsunod sa Diyos? Huwag kang mainip. Dadating yun. Pag sinabi mong wala pa, okay naman ako eh. O sige, huwag kang mainip. Kung ikaw ay sumusuway sa Diyos, tiyak na mangyayari yun. Mamaya, maintindihan nyo yung sabihin pagdating natin sa conclusion. Pero ang unang-una na gusto kong pansinin ninyo, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka, Jonas, sa lugar ng Nineveh sapagkat suko na sa langit ang kasamaan ng bayang ito. At ang sabi nito ng Bible, gusto ng Panginoon silang humingi ng tawad, pero hindi siya sumunod. Hindi siya sumunod. Bakit? Sabi ko nga, bibigyan natin ng katwiran yon kahit noong binanggit ko na ito. Marami sa mga kababayan ni Jonas ang dumanas ng pagmamaltrato galing sa mga tao na yan, galing sa Nineveh. Ang mga kababaihan dyan ay kung hindi nila nire-rape pagkatapos nilang magawa ng hindi maganda, yung iba doon ay pinapatay. Kaya nagalit diyan si Jonah, ayaw niya na ang Diyos ay pagpalain ang Nineveh. So dito, ang sabi ng Bible, basahin natin mabuti, na ano ang nangyari nung hindi niya sinunod si Yahweh? Ano ang nangyari nung hindi niya sinunod si Yahweh? First, main point. Makikita natin yan dito sa sinabi ng Bible sa verse 7. Ang sabi ng verse 7, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord. Alam niyo ba sa Tagalog yon? Yung ebbing away, nang mapupugto na ang aking hininga, O Yahweh, naalala kita. Yung ebbing away, paputol na yung hininga mo dahil naipit ka na sa loob ng tiyan ng isda. Halos hindi ka na makahinga. Ang baho-baho na nga ng paligid mo dahil ang kasama mo ay mga bagay na malalangsa ng mga seaweed at mga basura dahil napasok ka sa tiyan ng isda. Ang sabi ng Bible, halos hindi siya naging komportable. Ang buhay ng isang sumusuway ay hindi komportable. Hindi palatandaan ang magandang tulog para masabi mo na ayos kayo ni Lord. Tandaan nyo, ginising ng mga tripulante si Jonas na natutulog. Anong sabi sa kanila? Ni Jonas, ako ang dahilan kung bakit may ganitong unos sapagkat tinatakbuhan ko ang Diyos na si Yahweh, ang dakilang lumikha ng kalangitan at karagatan at lang lumikha ng sansinukob ng buong sanlibutan. Nagulat sa kanya yung mga unbeliever na mga naroroon sa loob ng bangka. Sabi niya, grabe pala yung ginawa mo dahil sa iyo ay nadamay kami. Kaya nagpalabunutan. At nung magpalabunutan, alam niyo yung kwento na nabunot nga yung pangalan, kaya nga nung bago siya itcha, ang sabi nila, huwag sana kaming managot sa magitan ng pagtapon nila kay Jonah sa dagat. At gano'n nga ang mangyayari. Alam nyo, kapag ikaw ay sumusuway sa Panginoon, talagang makukorner at makukorner ka. Darating yung time, maiitsapwera ka. Mawawala ka doon sa comfort ng barko at iiitsa ka sa labas sapagkat ikaw ay sumuway. At doon nag-umpisa, nung siya ay itsa na nga sa dagat, alam naman natin na siya ay nilulun ng isda. Sabi ko nga, si Jonas, kitang-kita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanya sa panahon na siya ay sumusuway. Dahil nung siya ay initsa doon sa dagat, ang sabi ng Bible may nakaabang ng isda eh. Siya ay nilulun. Sabi ko nga, kung ako si Lord, hindi ko palululun si Jonas. Ipangunguya ko si Jonas. Buti nga hindi siya nginuya eh. Nilulun eh. Paano kung nginuya? Paano kung nginuya yun? Ano kaya nangyari kay Jonas, di ba? So dito, ang naging resulta ng pagkakapasok niya sa tiyan ng isda, sabi ng Bible, halos mapugtuna ang kanyang hininga.
Alang mga kasama niya doon, pag tinignan niya yung paligid niya, mga yagit, mga basura. Ang buhay ng isang sumusuway ay para kang napupunta sa lugar na hindi mo dapat kalagyan. Para kang napupunta sa basurahan. Puro malangsa. Hindi magandang buhay. You will be going to a place that you don't deserve na puntahan. Pero dito, sabi ng Bible, pag binasa ninyo, yung banal na kasulatan, na halos mapupugto na ang kanyang hininga, anong nangyari? Basahin natin. Sabi ng verse 7, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple. Natuto siyang manalangin. Kung minsan yung mga sumusuway, okay pa nakakahinga pa ng matino Tingnan mo, pagkaya na hindi na makahinga, lahat ng pangako sasabihin, Lord, susunod na po ako sa iyo. Lord, pipiliin na po kita, Panginoon. Pagka na-disgrasya na yan, kapag dahil sa kanyang pagsuway, pipiliin na niya ng Panginoon. At lahat ng pangako, sasabihin niya, ano yung number one? Yung first vision of progression, of transgression. Una-una yung realization. Nagkaroon siya ng realization na kahit pala ako tumalilis sa Panginoon, ay marami siyang paraan para ako i-corner. Yun ang kanyang realization. Ang bunga ng aking pagsuway na ito ay ang pagkakaipit ko dito sa tiyan ng isda na ang resulta hindi ako ngayon makahinga. Kumusta ka? Ano na ang mga naging resulta ng iyong pagsuway? Ikaw ba ay naiipit na rin sa mga magulong buhay, sa magulong sitwasyon ng iyong buhay? Ikaw ba ay nakakaranas na rin ng mga bagay na malangsa sa paligid mo? Na mga basurahan na hindi ka naman dapat nariyan? Dahil sa iyong pagsuway, nakikita mo yung sarili mo, kasama mo na yung mga yagit. At dito, hanggang sa hindi ka na makahinga. Realization yon. Pag hindi ka na makahinga, lapit uli kay Lord. At ang isang pinakamaganda dito, sabi ng Bible, nang mabubugto ng aking hininga, na alala kita o Yahweh, at siya ay nanalangin. Tonight is Wednesday word. Alam natin, we always come to the Lord in prayer. Pero how are you? Kumusta ang iyong Christian life? Are you coming to the Lord dahil ikaw ay nakorner na ng maraming mga problema, bunga ng iyong mga pagsuway? Ikaw ba ay nakorner ng maraming problema dahil ayaw mong sumunod sa Panginoon? Kumusta na ang iyong finances? Kumusta na? Nagkanda-ipit-ipit ka na ba? Kumusta ang mga relationship mo sa kapwa mo, sa mga kapatiran? Kumusta na ang iyong buhay Kristiyano? Maayos pa ba? Ang sinasabi lang natin dito, alam nyo, ang Kristiyanong sumusuway ay tiyak sasablay. At ikaw ay sasabit hanggang sa makita mo na ang Diyos, sa Diyos ka lang pwedeng kumapit. Dito, sumabit. Pero kanino siya lumapit? Sa Diyos siya kumapit. Dahil ang sabi dito ng Bible, nang mapupugto ng aking hininga, ipagpapatuloy ko pa rin ang aking pagsuway. Nang mapupugto ng aking hininga, patuloy ako hindi susunod sa Diyos. Hindi, ang sabi nga, nang mapupugto ng aking hininga, naalala kita, Yahweh, at ako'y nanalangin, at ako'y iyong tinugon, Panginoon. Ano ang sabi niya rito? Tingnan nyo ang sabi niya rito sa verse 7, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer rose to you, and to your holy temple. Grabe, naalala niya ang church. Naalala niya yung templo ni Lord nung ipit na siya sa problema. Marahil kaya ka sumusuway ngayon, wala ka mong problema. Pero maalala mo rin ang church. Maalala mo rin si Lord kapag patuloy kang nabubuhay sa pagsuway. Kapag ayaw mong sumunod sa Panginoon, maaalala mo rin siya. So realization, when my life was ebbing away, when my breathing was ebbing away, nung ako'y ipit na Lord, sabi niya, hindi na ako makahinga sa dami ng pagsubok, patong-patong, naalala kita. Hallelujah. Kumusta ka? Yung iba, ipit na nga sa problema, ayaw pang manalangin. Alam niyo ba na ang hindi pananalangin ay kayabangan? Parang sinasabi mong, Lord, I can manage my life. Alam niyo ba ang hindi pananalangin ay isang malaking insulto sa Diyos? Na parang sinasabi mo na, Lord, marunong ako, magaling ako, alam kong dapat kong gawin, hindi kita pwedeng panalanginan, at para saan pat magdadasal ako sa iyo, hindi kita kailangan. Yun ang sinasabi mo pag hindi ka nananalangin. Dito si Jonah, back to normal. Ang sabi niya, when my life was ebbing away, I remembered you, Lord. Yun ang masakit. Pag ipit ka na, pag hindi ka na makahinga, pag hindi mo na alam ang gagawin mo, doon ka lalapit kay Lord. Isang maganda lang dyan, si Lord mapagpatawad, kaya inaabuso ng iilan. Si Lord mapagpatawad,
Alam natin ang Panginoon ay kahit anong lapit natin, kahit tayo nagkasala, tayo patatawarin. Pero tandaan nyo, iba ang mga intentional sin. Iba yung alam mo yung totoo pero sinadya mong gawin ang kasalanan. Iba yun. Dahil pag intentional sin yan, meron yan judgment day. Hindi ka laging lusot. Dahil habang ikaw ay nagpapalusot, ang buhay mo lalong magugusot. Ang buhay ng Kristiyano na matino, na talaga nakakilala sa Diyos, pinakamahalaga sa kanya ang utos ng Diyos. Higit pa man sa kung sino man tao na ating pwedeng kausapin. Sabi ng Bible dito, ulitin ko lang ulit ha, may realization. What about you? Ano ang realization mo tonight? Ano ang realization mo sa mga trials na pinapayagan ng Diyos na daanan mo? Ano? Ano mga realization mo? Wala, Pastor, okay ako. O sige, di okay, praise the Lord. Pero wag mong antayin na sumuway sapagkat ang Panginoon, sabi dito ng Bible, kaya kanyang daling sa loob ng isda. Kaya niya ipasok sa loob ng isda. At kaya din ng Diyos na ilabas ka sa mahigpit na problema. Kaya wag na wag mong minimeno si Lord. Si Lord naman magpagpatawad yan eh. Si Lord naman yan, kahit gawin ko ng kasalanan yan, patatawarin ako yan. Tandaan nyo, iba ang intentional sin. Ang intentional sin, alam mo yung tama, hindi mo ginawa at ipinilit mong sundin yung gusto mo. Dahil gusto mo ma-satisfy ang sarili mo. Ganon si Jonas. Nangatwiran siya, katulad mo, nangangatwiran. Sabi ni Lord, dito ka sa Ninive, hindi, ayoko yan, dito ako. Sabi ni Lord, anak, unahin mo ako, ayoko, gugustuhin ko yung balano ko. Ganun tayo. Ayaw nating sumunod sa Diyos. Kaya pag ipit-ipit na tayo, iiyak ka uli sa Panginoon, ngangawa ka uli sa Diyos. Sabi dito ng Bible, tandaan nyo sabi ng Bible, meron siyang realization. Number 2, ano yung makikita nyo rito na nakalagay sa verse 9? Dahil ang Panginoon ay kanyang pinangakuan. Tignan nyo ha, nangako, pinangakuan niya. Tandaan mo, pag hindi ka na makahinga, maaalala mo lahat ng utos ng Diyos na sinuway mo. Lahat ng utos ng Diyos na hindi mo pinakinggan at sinatisfy mo yung sarili mo, maaalala mo ang Diyos pag hindi ka na makahinga. Ngayon, sabi dito ng Bible sa verse 9, But I, sabi niya, but I with shouts of grateful praise. Pero ako, sabi niya, na mayroong matinding pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ay magsasakripisyo. Mag-aalay ako sa iyo, Panginoon. Kung anong aking pinangako ay aking gagawin. Ano na ba mga pinangako mo? Sabi niya, what I have vowed, I will make good. Ano na ba ang mga pinangako mo sa Diyos na hindi mo tinupad? Pag nagkagibig-gibig ka na uli at hindi ka na naman makahinga, maaalala mo na naman niya, what I have vowed, I will make good. Ano sabi niya? I will say, salvation comes from the Lord. Ang kaligtasan ay galing sa Panginoon. Ito yun, paglabas na niya, sabi niya, pag ako Lord, pag nakalabas ako dito, nakalaya ako dito sa pagkakaipit ko ng hininga ko na mapupugto na, Lord, paglabas ko, I will declare that salvation comes from the Lord. Ano yung pangalawa? Una, yung realization. Ngayon natuto na siya. Hindi ko nasusuwayin si Lord. Meron ng recognition. Yun yung pangalawa. Hindi lang yung realization, kundi yung recognition. Sabi niya, but I, sabi niya, with grateful praise, I will declare. Sa ipagsasabi ko ang kabutihan ni Yahweh, ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. But I, with shouts of grateful praise, I will sacrifice to you. Tapos sabi sa ibaba, I will say, I will declare, salvation comes from the Lord. Bakit na sinabi yun? Sa pagsasabi ko na ang kaligtasan ay sa Panginoon kasi nga sumuway siya. Inipit siya ng isda. At ngayon na palalayain siya ng Panginoon, tama ang motibo niya, Lord, makalaya lang ako rito, pagsasabi ko. Ilang beses ka na nangako sa Diyos. Lord, maayos ng problemang to. Lord, gumaling lang ako. Lord, maging okay lang ako. Pagsasabi ko kabutihan ng Diyos, sumusuway ka nga eh. Hindi ka nga sumusunod sa Panginoon, sumusuway ka nga eh. Ito sabi ni Lord, nagkaroon si Jonah ng recognition. I will say, salvation comes from the Lord. At dahil doon, sabi ng Bible, siya ay iniluwa ng dambuhalang isda doon sa dalampasigan. Kumusta ka? Hindi ka pa rin ba nadadala sa iyong mga pagsuway? Kailan mo i-recognize na si Lord kaya kanyang ipitin talaga? Pero ayaw lang natin makinig kasi ang tigas ng ulo natin. Pero kumusta ka? Isang patunay na maging si Jonas na naipit, nakawala naman eh. Oo, pero kasi ang motibo niya, alam na ni Lord, ito si Jonas, totoo to. Totoo ang panalangin niya. Pero tayo, totoo ka rin ba? Kumusta ka? Kumusta ang mga prayers mo? How the Lord is answering your prayers? Did God answer all your prayers? Or ang nangyayari sa'yo parang tumitindi ang mga problema ko, lalong lumalala ang mga problema ko kasi ayaw mong i-recognize siya na God can do anything. Ang alam mo lang, ang Diyos, kaya kanyang
kaya kanyang pagpalain. Yun lang, tandaan mo, may ibang kalikasan ng Diyos pag pinag-usapan ng katwiran at kabanalan. Sa lumang tipan, may mga tao siyang pinapatay. Lalo-lalo na yung mga sumamba sa Diyos-Diyusan. Kapag sinusunod mo na ang gusto mo, para ka na may Diyos-Diyusan yan. Kasi hindi na Diyos ang nasusunod, yung gusto mo na. Pero dito, sabi ni Jonah, sabi niya, with grateful praise, I will shout with grateful praise. I will tell the people, sabi niya, na salvation comes from the Lord. Ilang beses ka nang sinig ni Lord sa mga problema mo. Tapos ngayon ka pa magdududa. Ilang beses ka nang iniayos ng Diyos sa mga problema mo. Hanggang kailan ka susuway? Hanggang kailan mo isa-satisfy ang sarili mo? Hanggang kailan mo susundin ang gusto ng ibang tao para sa iyo, hindi ang gusto ng Diyos para sa iyo? So dito, with so much recognition, sinabi niya, I will say to these people, to them, salvation comes from the Lord. Alam niya na ililigtas siya ni Yahweh doon sa kanya pagkakaipit. So dito, sabi nga, intuition of transgression, doon sa iyong pagsuway, ano yung intuition? Una, yung realization. Paano ka nagkaroon ng realization? Inipit ka muna. Hindi ka muna pinahinga. Nang mabubugto na yung hininga ko, yun, sabi ng Bible, the Lord listened to my cry. Anong naalala mo? Sabi niya, nung mabubugto na ang aking hininga, naalala kita, Yahweh, at ang iyong templo. Darating ang time, pag nagkanda, ipit ka na dahil sa iyong pagsuway. Maalala mo si Lord at ang kanyang church na iyong pinabayaan. So dito, sabi ng pangatlo, third main point. The first, sabi nga natin, realization. The second is recognition. Anong nangyari? Yung pangatlo, basahin natin yung verse 10. Pagkatapos sa verse 9, na but I with shouts of grateful praise will sacrifice to you. Panginoon, mag-aalay ako, mangangako ako, magpe-pledge ako sa iyo. Anong pledge ko? What I have vowed. Ano man yung ipinangako ko na gagawin ko, ay gagawin ko ng buong inam. Talaga, sumusuway ka nga eh. Hindi mo nga tinutupad yung utos ni Lord eh. Ayaw mo nga sundin eh. Pinangangatwiranan mo, ikaw pa rin ang nasusunod eh. Mga gusto mo pa rin ang nasusunod eh. Pero sabi rito, salvation comes from the Lord. Alam niya, kaya siyang ilabas doon ni Lord. Ngayon, ano nangyari? Nung marinig ni Lord na ang ganda ng motibo niya, tingnan niyo yung verse 10. And the Lord commanded the fish and it vomited Jonah onto dry land. Tinabi. At ang sabi ng Bible, at ang Diyos ay inutusan ng isda, yung isda na dalhin si Jonah sa dalampasigan at iluwa. Kung ako yung isda, susunod ko ba si Lord? Siyempre, pero ako yung isda, aasarin ko si Jonas. Dadalhin ko siya sa ilalim ng karagatan at doon ko siya iluluwa. Bahala sa buhay niya. Total, siya rin naman pasaway. Hindi pareho na kami pasaway. Pero hindi ka nagtataka dito. Mabuti pa yung isda, marunong sumunod. Pero si Jonas, ang tigas ng ulo. Kumusta ka? How are you? Sasabihin mo, ang dami kong problema, pastor. Baka sumusuway ka. Alos, pastor, hindi na ako mahinga. Baka na sa problema ko, patong-patong na. Baka naman sumusuway ka. Pastor, ako hindi, okay ako ngayon. Ngayon, okay ka. Pero kung ngayon sumusuway ka, maiipit ka rin. Darating yung time, hindi ka makakahinga. Why I'm telling you this? This is serving as a warning. Tandaan nyo, kaya ni Lord magpadala ng unos. Kaya din niyang magpatahimik ng unos. Balikan nyo ang Bible. Siya nagpadala ng unos. Kaya nagkaroon ng kararasang hindi maganda si Jonas, pati ang mga tripulante. Pagdating sa bagong tipan, ang Diyos din ang nagpatahimik ng unos. Kaya niyang gawin ng kahit na ano. Kaya huwag kang, pardon my word, huwag kang aarte-arte sa pagsuway. Nakalay mo, habang sumusuway ka, pakyut ka ng pakyut. Hindi. Tayo ay dapat ang taas ng iyong pagkakakilala sa Diyos at dapat ang lalim ng takot mo sa Diyos. Dapat takot na takot ka sa Panginoon kung susuway ka. Kung hindi mo i-consider ang kanyang utos, dapat tayo ay mas may karoon ng matinding pagkatakot sa kanya. So ano yung pangatlo? Ang pangatlo natin dito, sabi nga, at sinunod ng dambuhalang isda ang utos ni Yahweh, na-restore siya. Ano yung restoration? Na-restore siya sa pagiging ligtas. Wala na yung panganib. Wala na siya sa karagatan na hindi niya alam kung mabubuhay siya ron. Kung abutin ba siya ng siyang linggo doon. Buti nga, 3 araw lang eh. Pero kung titingnan niyo mabuti rito, mga kapatid, God can restore your life. God can bring you to a life of peace na puno ng kapayapaan kung hindi ka lamang susuway sa Kanya. God can bring you all the provisions that you need financially kung hindi ka lang susuway sa Kanya. Pero ang tigas ng puso natin, lagi tayong may katwiran sa utos ng Diyos. Lagi tayong may makalupang katwiran sa makalangit na utos ng Diyos. Kaya nangyari, nasi-short ka, nakakanda, ipit-ipit ka, patong-patong ng mga problema,
May problema na nga sa ibang bagay, may problema sa physical. Why these things are happening? All of these happened when Jonah disobeyed God. Ngayon, iiyak ka sa panalangin? Oo, ang Diyos nakikinig sa'yo. Pero ang Diyos, pwede kang turuan habang sinasagot niya ang panalangin mo. Imagine, kailan nagkaroon ng matinding panalangin si Jonah? Nung nala sa loob siya ng tiyan ng isda. Kung kailan corner na corner ka na, tsaka ka palang lalapit sa Diyos ng matindihan. Matakot ka sana sa Panginoon. Ang Diyos na nilalapitan natin ay Diyos na pinakamakapangyarihan. Diyos na may-ari ng karagatan at kalupaan. Diyos na may-ari ng kalangitan at sangkalupaan. Siya lahat nagmamay-ari yan. Pero yan Diyos na yan, sinusuway mo na para kang may magagawa sa buhay mo. Nung naipit siya, dahil sa kanyang pagsuway, wala siya nagawa. Ano ginawa niya? Lumapit sa Panginoon. Ngayon, mag-enjoy ka lang sa pagsuway. Huwag mong pansinin si Lord. Pero pag naganda-ibig-ibig ka na, katulad ng sinabi ni Jonas, naalala kita, Yahweh, at ang iyong templo. Maalala mo si Lord at ang kanyang church. Kaya kumusta ka? Tatlong bagay ang tuition ng transgression, ng pagsuway. Number 1, realization. Number 2, recognition. And number 3, restoration. Kaya kang ibalik ng Diyos sa matinong kalagayan. Kung susunod ka lang sa Diyos, sa mga gitan ng pagpapakita ng takot mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry po, ang tigas ng ulo ko, masyado akong ma-pride, hindi kita sinusunod. Lord, sorry po Panginoon, dapat matinding takot. Pero alam niyo, hindi tayo ganun. Si Jonas nga nagkaroon ng restoration sa kanya, ligtas na siya, nasa lupa na siya. Pero nagkaroon ng madrama silang usapan ng Panginoon. Dahil pag sinundan niyo yung kwento niyan, nangaral nga siya sa Ninive. Pero pagkatapos nun, naupo siya sa burol. Inantay niya ang pagkakapahamak ng Ninive. Kaya sinermonan siya ni Lord. Sabi niya, wala kang puhunan dyan sa Ninive. Mga tao ko yan, mahal na mahal ko yan. Yung uod, sabi niya na wala ka man ng investment dyan. Sabi niya doon sa balag na inilagay ko para ikaw ay maliliman. Wala kang investment dyan, wala kang puhunan dyan. Pinasira ako doon sa uod, nagalit ka Yung pa kayong mga tao na gusto mong tubukin ko? Sometimes, we became unreasonable just to please ourselves. Nagiging unreasonable tayo para lang natin magagawa o maganap yung mga bagay na gusto natin na alam naman natin na ayaw ng Panginoon. So ayun kami mga kapatid, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin na ang panalangin pinakikinggan ng Diyos. Pero tandaan mo, mahirap ka manalangin kung nabubuhay ka sa pagsuway. Kasi yung mga pagsuway na yan, meron niyang tuition. Yung mga pagsusulit natin, mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, may tuition yon. Dapat lang matuto ka na. Sa mga nakaraan mong mga problema sa buhay, dapat matuto ka na. Wala Gusto pa rin natin maging matigas ang ulo natin. Sige, let's enjoy committing sins again and again and again and again. Pero huwag kang magtataka, pag nagpatong-patong uli ang problema sa buhay mo, tandaan mo, wala kayong masisisihin. Dahil ang Diyos na nagparanas sa iyo kung sino siya, ay nagsasabi sa iyo na ang gabing ito ay warning, paalala sa iyo na binigyan kanya na dati ng aral na dapat matuto ka na. Una, dapat meron ang realization. God can do anything. Saan man ako pumunta, anong gawin ko, ano man ang gawin ko, kaya ng Diyos ang kahit na ano, nasaan man. Number 2, dapat may recognition ka. Katulad niya. Sabi niya, salvation comes from the Lord. God can do anything. May recognition na kay Lord lahat, galing ang lahat ng ito. At pangatlo, yung restoration. Kaya ka ibalik ng Diyos sa dating kalagayang maayos. Magulo ba buhay mo ngayon? Kayang ilagay ni Lord sa mas maayos ulit. Kung susuway ka, hindi mangyayari yun. Pero kung susunod ka, ang Diyos natin ay walang hindi kayang gawin para ikaw ay pagpalain. Ito ang mensahe ng conclusion ng Panginoon para sa ating gawain ngayong gabi. You may not pay for your sin today, but you will never go unpunished tomorrow. Maaari hindi mo pagbayaran ang kasalanan mo ngayon, pero hindi ka makakalusot bukas pagdating na ng kanyang pagtutuwid sa iyong buhay. You can never go unpunished tomorrow. Yes. Pwede ba? Pwede ka bang sumuway kung gusto mo, pero tandaan mo ito. Pagdating ng pagtutuos yun ng Panginoon, hindi ka dyan makakalusot. You may not pay for your sin today, but you will never go unpunished tomorrow. Amen? So maraming salamat sa Panginoon. Welcome sa ating Wednesday morning. Amazing